Sa nakaraang kabanata, muntik nang mapaslang si Solmi dahil sa kanyang kapabayaan. Ngunit napigilan ito ng ating bida. Sinabi na rin ng ating bida ang kanyang layunin na magiging isang hari ng mga yokai, na dapat matalo niya ang bagong dating na si Goyo. Sa panibagong kabanata, inangat ni Goyo ang kanyang kamay para makipagkamay ng ating bida, habang sinasabing, kinagagalak kong makilala ka rin, Choi Siwo. At inangat ni Siwo ang kanyang kamay habang nag-iisip na, anong meron sa taong ito, bigla na lang nag-iba ang kanyang pakikitungo. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Solmi, habang makikitang pinagpapawisan ito. Sabi niya sa ating bida na, huwag mong tangkaing hawakan ang kanyang kamay anuman ang mangyari Siwo. Nabigla si Siwo at napatingin sa mga sinabi ni Solmi sa kanya, habang nakataas pa rin ang kanyang kamay. Sa isip niya na wala naman sigurong masama kung makikipagkamay lamang. Baka sa mukha ni Solmi ang kaba at takot na may halong galit. Sabi ni Solmi kay Goyo na, bakit bigla-bigla ka nalang lumabas? Ano ang motibo mo? Sobrang hirap na ang pinagdaanan niya na yung araw, wala pang pahinga galing sa matinding laban. Bakit ngayon pa? Sabi naman ni Goyo na may kakaibang ngiti na, ano ngayon, mayroon bang tuntunin na dapat ay palagi akong tulog sa lahat ng oras? Di nagtagal na hawakan na ang kamay ng ating bida. Makikita sa mukha ni Goyo ang pananabik na parabang may masamang binabalak. Dagdag pa niya kay Solmi na, ito ay masaya lalo na't nakikita ko ang isang kalahating goblin na matapang ipinahayag na siya ay magiging isang yokai king. Ilang sandali ay baka sa kanyang mukha at nagliliwanag nitong mga mata na may isang nagpipintong panganib ang kakaharapin ng ating bida. Kinagat ni Goyo ang kanyang hinlalaki para magsagawa ng isang teknik. Isang enerhiyang pabilog na nagliliwanag ang lumabas pagkatapos ng ginawa niya. The Martial Arts Mastery. Teleportation Technique. Biglang naglaho ang dalawa habang nakatingin sa di kalayuan si Solmi. Sa bilis ng pangyayari ay wala siyang nagawa. Sa kabilugan ng buwan ay masisilayan ang ganda ng kumikinang na mga bituin. Sa ibaba nito, makikita rin natin ang karugtong sa ginawa ni Goyo na teleportation. Nanginginig ang buong katawan ni Siwo. Makikita sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tanong ni Goyo sa kanya na, kung siya ay mas malakas kaysa sa kanyang hitsura. Dahil unang beses niyang nakasubok ng teleportation technique at biglaan pa. Dagdag pa niya na, hindi lahat ng nakaranas ay makakatayo gamit ang dalawang paa tulad niyan. At hindi lang iyon, makikita rin sa'yo na parang hindi ka rin nagulat. Tumingin siya kay Goyo habang nakasimangot, sabi niya na, baka may balak ka rin bang, kainin ako. Sabi naman ni Goyo na, siguro dahil yon ang pinakamagandang mangyayari sa senaryo, at ganon din naman ang mangyayari sa huli, di ba? Bago tayo magsimula, may isang bagay lang itatanong ko sa'yo. Naglalaro ka ba? Hindi metaporikal, ang ibig kong sabihin ay yung paglalaro sa computer games. Nagulat si Siwo sa kanyang naririnig dahil biglang naiba ang usapan. Sabi niya na, marami akong nasubukan noong elementary pa ako. Pero nung tumungtong na ako sa high school ay hindi na masyado. Sabi naman ni Goyo na, kita ko naman. Ano ang pinaka nagustuhan mo doon? AOS ba? MMORPG ba? O mobile games? Sabi naman ni Siwo na, kung pipili ako doon, siguro yung action RPG. Hindi naman ako naglalaro sa mga online games. At hindi ako malaking tagahanga ng mga online games. Parang nagiging mas mahalaga ang paggastos ng pera kaysa sa maglaro. Makikita kay Goyo ang nakakatakot na ngiti habang sabi niya na, may katotoran ang iyong pinagsasabi. Meron tayong pagkakakapariho. Napalingon si Siwo dahil naramdaman niya na merong paparating na panganib.
Isang malakas na pagsabog ang naganap at nagliparan ang mga tipak ng bato. Bahagya lamang na iwasan ng ating bida ang biglaang pag-atake ni Guyo sa kanya kahit siya ay nakatalikod. Isang malaking yelo ang lumitaw sa gitna ng lawa na may patulis na dulo. Napatakbo ang ating bida dahil nakikita niya na may panibago na namang panganib ang parating sa kanya. Dumami ang naglalakihang yelo at nakatutok ito kung saan ang ating bida habang nakalutang sa hangin. Di nagtagal ay isang malakas na impak ang namumuo sa hangin na kung saan galing ang naglalakihang yelo. Ito ay napakabilis dahilan para lumakas ang bugso ng hangin. Hindi rin nagpahuli ang ating bida dahil nagpakawala rin siya ng atake. Malakas na pagsabog ang naganap at naglikha ng matinding liwanag na kung saan naroroon silang dalawa. Sabi naman ni Guyo na sa totoo lang napabilib ako sa kanya dahil napakaliksi niya. Ang bilis ng mga pangyayari, makikita itong buhay at walang anumang galos ang ating bida habang nakalutang sa ere dahil sa taas ng kanyang pagtalon. Sa isip ni Guyo na, wala siyang planong umiwas o tatakas bagkos, pinili niyang atakihin ako bago pa makaiwas sa ginawa kong atake sa kanya. Gumagalaw na ang aking kalamnan sa saya, isang nakakapanabik na laban. Hindi na rin masama sa isang tulad niyang baguhan. Unti-unting nagliliwanag ang kamay sa ating bida dahil sa nilalabas nitong enerhiya. Pagdating sa labanan, ang mga pandama at talento ni Siwo ay ang pinakamahusay. Ngunit ang bagay na kumikinang sa mga sandaling ito ay ang kakayahang matuto. Dahil sa kanyang mga mapanganib na karanasan, ito ay nag-uudyok para mas lalong pang maging malakas at matuto ng iba't ibang diskarte, hindi lang mabuhay kung hindi lumakas. Dahil ito ay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Baka sa mukha ni Guyo ang gulat ng kanyang nakikita, maaaninag sa kanyang mukha ang liwanag mula sa kanyang harap. Makikita si Siwo na naghahanda ng isang atake habang lumalabas ang malakas bugso ng enerhiya sa kanyang kamay. Di nagtagal, isang napakamapaminsalang atake ang pinakawalan ni Siwo. Sa lakas nito, makikita ang pagkidlat at pabilog na liwanag na parang likha ng isang bituin dulot ng pagbagsak ng isang napakalaking bulalakaw. Isang sirang baluti na nakatulong upang maipalabas ang nakatagong lakas at kakayahan. Walang makikita si Siwo kung buhay pa ba ang kanyang katunggali dahil sa kapal ng alikabok. Isa sa mga kanyang natutunan, kahit tumama na ang kanyang atake, malakas man o mahina, hindi na pwedeng magpabaya. Dahil hindi lang siya ang may kakayahan na pagalingin ang sarili. Sunod-sunod ang pinakawalang atake ni Guyo patungo sa ating bida. Ngunit naiiwasan lang ito ni Siwo. Nagpapakawala rin si Siwo ng sunod-sunod na atake papunta sa kanyang katunggali. Naisip ni Siwo na baka hindi kumpleto ang kapangyarihan ng halimaw, ngunit sa palagay ni Siwo, nakuha at naintindihan na niya ito ngayon. Nararamdaman niya ngayon ang malakas na daloy ng kuryente sa buo katawan. Ang lahat ng iyon ay nanggagaling sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan o puson. Katulad ng kinain niya galing sa halimaw. The internal cinnabar. Sa kanyang palagay ay, mga 60% na lang ang naiiwan sa kanyang life force. Dahil sa ginawa niyang malakas na atake kanina, humigit kumulang mga 0% ang nawala. Dagdag pa yung mga paggalaw niya, may bawas ng 3%. Kung sakaling bumaba ng tudo o umabot ng 0% ay, mauubos kaya ito tulad noong nakaraan? Tanong niya sa kanyang isipan. Dahil hindi niya ito magagamit ng walang hanggang. Nagsalita si Guyo na, nakakamangha ito. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ang aking kakayahan ng ganoon kaaga. Kaya hindi natatamaan si Guyo ng mga pag-atake ni Siwo dahil makikita na may nakapaligid sa kanya na matitigas na yelong kalasag. Dagdag pa niya na, minamaliit ba kita? Nalampasan na natin ang unang yugto mula sa simula. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamao. Ito ang paraan niya sa paghahanda ng anumang panganib at makikita sa kanya ang seryosong mukha habang may sinasabi na, ano ang tunay mong layunin sa akin? Sinusubukan mo ba talaga akong kainin? Hindi ako sigurado kung paano eksaktong sasabihin ito.
Ngunit wala akong maramdamang anumang masamang layunin mula sa iyo. Pumikit si Guyo at ngumiti ng bahagya sabay sabi na, parang awkward na kung ipipilit ang isang kasinungalingan. Tama ka naman, hindi ako nagtataglay ng mga personal na sama ng loob o gana. Katulad ng sinabi ko sa simula, dahil sinabi mo na gusto mong maging hari ng mga yokai, kaya sa mga sinabi mo ito ay nagpagulo sa akin. Dagdag pa niya na, alam mo ba ano ang ibig sabihin ng Yokai King? Sabi naman ni Siwo na, literal, hari ng mga yokai, di ba? Isang hari na gumagawa ng batas o namamahala sa mga yokai. Yan ang pagkakaalam ko. Sabi naman ni Guyo na, ngunit kung isipin mo ito ng kaunti hindi ba medyo kakaiba? Di ba? Dahil simple lang ang paraan ng pagpili ng bagong hari. Ito ay sa pamamagitan ng isang paligsahan ng lakas, maliban doon, minsan lang itong magyari, dahil ay abutin ng 666 na taon para makapili ulit ng panibagong hari. Katotohanan na ang isang hari na maghahari para sa daandang taon ay napagpasyahan sa isang solong pagdiriwang. Ang awkward na tradisyon ay sinusunod sa lahat ng mga yokai. At naipasa ito mula sa mahabang panahon. Ang tradisyon na kailangang maitaguyod. Dagdag pa niya na, tayong mga yokai ay likas na tapat sa ating mga hangarin at likas na hilig. Dahilan ng isang malalakas ay gumawa ng mga batas at tuntunin. Hindi ibig sabihin ay susunod ang lahat sa mga pamamarang iyon. Kaya din natitigil ang pagpatay at mga patayan, di ba? Para maiwasan iyon, ang mga sinaunang mga yokai ay gumawa ng maingat na hakbang. Isang safety device na tinatawag ngayon na Yokai King. Ang kalikasan at moral ng halimaw ay humahantong sa isang napipintong sakuna. Para maiwasan iyong mangyayari ay nagkaisa ang lahat na protektahan isang bagay, the abutment. Isang pagsunod sa lahat ng utos kapalit ang kapayapaan at ligtas na pamumuhay sa mundo ng mga yokai. Sa kabutihang palad, sa loob ng mahigit 10,000 taon, nagpatuloy pa rin at walang naitalang malaking pagkagambala, hanggang sa kasalukuyan na nanaliti pa rin ang tradisyon ngunit. Maaaring may mga pagkakaiba sa kanilang mga patakaran. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ng yokai, ay kaligtasan ng buhay at benepisyo ay nanatiling pareho. Maliban sa isang yokai king na yung henerasyon. Nanlaki ang mga mata ni Siwo matapos niyang marinig yon. Dagdag pa ni Guyo na, isipin mo kung isang araw magiging pinuno ang isang tao at gumawa ng batas. Batas na, walang sinuman sa mundo ang dapat kumain ng karne, kahit na ano ang mangyari. At isipin mo kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Sabi naman ni Siwo na, tiyak lahat ay magproprotesta ng buong lakas. Walang garantiya na ang batas na ito ay mapapatupad, at maaaring hindi rin ito magtatapos sa simpleng protesta. Sabi naman ni Guyo na, hindi ba ganun? Pero naninindigan naman tayo, di ba? Sa loob ng hindi bababa sa 666 taon. Ang pag-isip ng ganyan ay maaaring magbigay sa iyo ng magaspang na ideya. Kung gaano kahalaga sa atin ang haring yokai, at kung gaano namin tiniis na itaguyod ang tradisyong iyon. Pero ngayon, parang naubos na yung pasensya na yon. Alam mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Seryosong sabi ni Siwo na, kung ang susunod na Yokai King ay magpapatupad ng parehong batas, hindi lahat ay masunurin na susunod tulad ng dati. Ganyan ang kwento, di ba? Itinuro ang hintuturo ni Guyo kay Siwo sabay sabi na, ang bilis mong makaintindi sa kung ano ang ibig kong ipahiwatig. Tama ka, kahit na utos na ng hari iyon ay hindi lahat sila makikinig. Kahit na isa siyang Yokai King, ang pinakamalakas na yokai. Kung magkaisa ang lahat ay, hindi ito mapipigilan kung dumating sa puntong iyon. At hindi lang ang bagong Yokai King ang guguho. Isang pag-iral na itinaguyod ng maraming taon bilang hari ng yokai. Ito ay otoridad at simbolo, medyo literal, lahat ay mahuhulog sa lupa. Ngayon naiintindihan mo na ba ang sinabi mo? Lumapit siya sa ating bida habang sabi pa niya na, ako ay magiging Yokai King, at pananatilihin ang kasalukuyang estado. Nabigla at nanlaki ang mata ni Siwo sa kanyang naririnig mula kay Guyo.
Dagdag pa ni Guyo na, hindi lahat ng mga yokai ay mapagtitiis sa gayong mga mapagmataas na salita. Mangungutya ang batang yokai at baliwalain na lang ang iyong sinasabi, pero kapag makatagpo ka ng matanda at marinig ang iyong hangarin, baka ilang segundo, hati na ang iyong katawan. Isa kang magaling, ngunit hindi eksaktong akma sa spirit stereotype. Ang problema ay iyong wala kang alam tungkol sa mga paraan para sa mundo at hindi marunong mag-ingat na ibigay ang pagmamahal. Inis namang sabi ni Siwo na, so hinihiling mo bang bawin ko yung sinabi ko? Sabi ni Guyo na, tama nga yan. Sa totoo lang, akala ko noong una ay wala kang karanasan, na maaari ko lang lapirin sa ilalim ng aking mga paa. Pero ngayon, parang medyo nagbago ka ng kaunti kumpara sa akin. Mabilis kang matoto, nagtataglay ng kaunting potensyal para sa paglago. Sumunod ka sa akin. Kung tutulungan mo akong maging yokai king, hahayaan kitang mamuno sa Korean Peninsula. Ang Korean Peninsula ay ang Pinas na aking binago mula sa simula. Ngunit dahil sa maraming nagagalit, ibinalik ko na sa orihinal nitong kwento. Dagdag pa ni Guyo na, medyo mapang-akit na alok, hindi ba? Kahit na pamunuan mo ay, hindi mo magagawang ganap na alisin ang mga tao. Pero, kaya ko sigurong iligtas ang mga malalapit sa iyo. Tanong naman ni Siwo na, sa tingin mo, gaano kakalakas, Guyo? Malaki ba ang posibilidad na maging yokai king ka sa kasing galing ng iyong sinasabi? Nabigla si Guyo sa mga tanong ni Siwo sa kanya, kaya napaisip siya sandali. Sabi naman niya na, hindi ko masasabing ako ang pinakamalakas sa Korean Peninsula. Pero, sa mga kinatawanan sa labas, walang yokai na mas malakas kaysa sa akin. Napayuko ang ating bida sabay sabi na, sige. At itinaas ang kanyang kamay para sa kanilang kasunduan. Sabi pa niya na, kung ibig sabihin noon ay kaya kong protektahan ang mga tao sa aking paligid ay tatanggapin ko ang alok mo. Napangiti naman si Guyo sa kanyang narinig na sagot mula kay Siwo at inabot ang kanyang kamay. Sabi niya na, tulad ng inaasahan, hindi ka mabibigo. Sabi naman ni Siwo na, gumawa ka ng isang matalinong pagpili. Hindi ako makakaramdam ng pagkakasala. Hindi akalaing, biglang nagpalabas ng enerhiya si Siwo at hinigpitan pa niya ito sa pagkakahawak. Nanlaki ang mga mata ni Guyo dahil hindi lang pala siya ang marunong na gumawa ng ganoong taktika. Sabi pa ni Siwo na, ikaw ang gumawa ng mga ganitong gawain kaya ako walang tiwala. Kunwaring nakikipagkamay, ngunit lolokohin lang at pagkatapos ay atakihin. Ano ka ngayon? Nanlilisik na mga mata ni Siwo sa galit at ganon din si Guyo, ngunit sa halip galit ay tuwa ang kanyang nararamdaman. Malayo ito sa ipapakita ni Siwo sa ngayon. Ito ay ibang uri ng Goblin Wrestling. Gumagamit halos kumulang 60% ng kanyang enerhiya. Nag-iiwan ng kaunti at pinipiga ang natitirang bahagi nito. Hindi isang reflexive sense, ngunit isang malalim na ugat ng kamalayan. Sa unang pagkakataon na magpapakawala ng isang pangmalakasang teknik, pinagana gamit ang kanyang determinasyon at kamalayan. The Goblin Wrestling, Mountain Flip. Walang pag-alinlangan sa ataking iyon. Baka sa kanyang mukha ang pagnanais na maipabagsak ang kanyang katunggali. Hindi nagtagal ay, isang mapaminsalang atake ang pinakawalan ni Siwo na makikita ang malaking liwanag na bumabalot nito habang palakas ng palakas ang bugso ng hangin.